So nagkaroon po tayo ng 5 bagyong nabuo at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng September. Pero mukhang may hahabol pang isa. Pag-usapan nga natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Simulan natin sa comment na to. Sabi ng weather specialist, 5:30, weather conference, ika-3 na bagyo ang bagyong Igme. Natutulog ka na ata, sir. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Init agad ang ulo nyo eh. Bilangin natin. Unang-una nandyan ang bagyong Enteng mula September 1 hanggang 4 sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may international name na Yagi at naglandfall dyan po sa may area ng Kasiguran, Aurora. Sumunod naman ang bagyong Ferdy na may international name na Bibingka. Yan po ay dumaan lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility noong September 12. Sumunod naman agad ang bagyong Hiner noong September 15 hanggang 18. Yan po ay naglandfall dyan po sa may area ng Palaran, Isabela. Yan po ay nabigyan ng international name na Sulik nung nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. For a short period of time, nagsabay naman ang bagyong Hiner at bagyong Helen sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil September 17 po pumasok ng ating PAR ang bagyong Helen. At lumabas din po ito noong September 18 after makalabas ng bagyong Hiner sa ating Philippine Area of Responsibility. Gaya ng bagyong Ferdy, ito po ay nakidaan lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Ikalima, nabuo naman ang Tropical Depression Igme dito po sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon noong September 20. At nakalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility kinabukasan September 21 dito sa may area ng Taiwan. So again, nakalimang bagyo na po tayo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng September. Halos kalahati na po yan ng total bagyo natin itong nakaraang taong 2023. Pero mukhang may habol pang isa. Puntahan na natin yan. So i-animate natin itong ating satellite image para makita natin yung mga weather system sa paligid ng ating bansa. Meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa may area ng Palawan. Yan po ay parte ng ating tinatawag na tropical wave. Yan po ay nagpaulan sa ilang parts ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Pero ito po ay hindi natin nakikita maging low pressure area at kumikilos po, pakanluran at inaasahan natin na malusaw na rin po. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Nagpapakita po at maganda po ang sikat ng araw at mainit po sa tanghali. Pero again, posible pa rin po yung mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Banda dito naman sa eastern section ng ating bansa, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, merong dalawang low pressure area. Napakalayo po nito sa ating bansa, hindi na po natin ito concern at inaasahan natin ito ay kikilos lamang papunta dito sa katimugang bahagi ng Japan at hindi rin natin inaasahan mag-develop into malakas na bagyo. Pero merong bagyo dito sa southern portion ng Japan. Ito po ang pagtutuunan natin ng pansin sa ngayon. Ito po ay isang tropical depression at hindi naman natin inaasahang maging malakas na bagyo at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero magkakaroon po yan ng elongated trough o extension or magkakaroon tayo muli ng malamonsoon gaya na setup. Kung mapapansin nyo sa kilos ng ating mga kaulapan, meron tayong mga grupo ng kaulapan na bumababa dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong general area na ito ang babantayan natin in the next few days sa mga posibleng mabuong low pressure area na posibleng lumakas at magkaroon ng sirkulasyon sa mga susunod na araw. Posibleng bukas hanggang sa darating na Friday, itong elongated trough o extension ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bumaba na sa loob ng ating PAR. Again, ito po ay non-existent pa. Wala pa po tayong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero babantayan natin ito pong general area na ito sa posibleng mabuong sirkulasyon or bagyo in the next few days. Dahil if ever mabuo po yan before matapos ang buwan, magiging pang-anim na bagyo natin yan ngayong buwan ng September. Sa susunod, talakayin po natin ang mga posibleng epekto nito if ever mabuo po yan or maging isang ganap na bagyo in the next few days. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.